Hoy, isang magandang umaga po sa inyo muli mga kaibigan, mga kapwa nating nagkakape at sumusubaybay sa Kape at Balita sa YouTube channel po ng Radyo Pilipino UK. Alam niyo ho ba na ang headline ngayong umaga ay yung tungkol na naman sa umunoy mga hindi pangkaraniwang tao o individual, mga pangalan na nakinabang o kumubra ng parte o ng pera. Diyan po naman sa intelligence fund ng Office of the Vice President na si BP Sara. Ito na naman ho yung pinalutang ngayon ng isa sa mga ngak-ngak ng ngak-ngak, atungal ng atungal, kahol ng kahol, putak ng putak diyan sa Kongreso. Itong si Congressman Paolo Ortega ng La Union, kasama na rin po niya yung isa pang kahol ng kahol, yung parte ni Congressman Jude Asidre. Sila ho yung laging nagpapapress con dyan sa Kamara para ibigay yung umano'y mga hindi pangkaraniwang pangalan, walang pangalan sa PSA, na mga pangalan na kumpra ng pera sa Office of the Vice President. Ayon po dito sa press release, panibagong press release ni Paolo Ortega, lumutang ang umano'y Team Grocery na kinabibilangan ng mga pampano, harina, kasim, alam po niyo yung kasim, siguro yung bahagi po ng baboy, bacon, sa listahan ng mga pinekem pangalan na iniuugnay sa umano'y regularidad sa paggamit po naman ng 500 million pesos na confidential fund ni Vice President Sara Duterte sa Office of the Vice President. Walang tigil tong dalawang to eh. Every week o twice a week. Meron pa nga dyan, mga 3 beses sa loob ng isang linggo nagpapapress con tong mga ito dahil sinasabi nila na may natutuklasan silang bago. Doon po naman sa report mula sa report na natatanggap nila, kaugnay ng paggamit sa intelligence fund ng Office of the Vice President. Itong si Paolo Ortega, malamang re-electionist na kongresista dyan sa La Union. Bakit ikanyo? Siya yung laging nag-iingay Mr. Congressman, huwag nyo namang gamitin ng issue para palutangin ang inyong pangalan dyan sa inyong lugar, mukhang ginagamit nyo na itong issue laban kay BP Sara para magmukhang kayo ang bida. Kayo ang pronta dyan sa impeachment laban po sa Vice President. Huwag naman ganyan. Huwag naman lang ganyanan. Dapat patas lang. Kung may nakita kayong bago, wala. Doon nyo na lang ilabas sa impeachment trial mismo. Hindi ba kayo nahiya niyan? Hindi nga kayo pinapansin ni BP Sara. Binabaliwala lang niya yung mga lagi niyong nilalabas dyan Hindi naman niya pinapansin dahil alam niya may alas siya laban dyan sa mga sinasabi ninyo. Kumbaga, nais niyang pagmukhain kayong engot pagdating ng impeachment trial dahil doon niya bubulat-latin, doon niya ilalatag yung kanyang mga alas, kumbaga yung kanyang mga baraha pagdating sa impeachment trial. Kayo, anong ginagawa niyo ngayon? Puro kayo pugak ng pugak. Para kayong sirang makina ng jeep. Para kayong asong wala sa katinuan na kahol ng kahol. Kulang na lang umalulong kayo. Para kayong bagong pangitlog na manok na putak ng putak. Ganon yun Ganon ang pagsasalarawan sa inyo ng mga tao dahil putak kayo ng putak. Hindi pa naman panahon ng impeachment trial, formal na impeachment trial dyan sa Senado. Doon yun na lang ilatag. Huwag niyong gamitin yung issue para kayo mapag-usapan, palutangin ang inyong pangalan dahil kayo ay kumakandidato muli sa darating na eleksyon. Abay, sinabi nitong si Ortega na siya pala yung House Deputy Majority Leader at kanya daw ibinulgar na base sa kanilang masusing pagsusuri sa mga acknowledgement receipt na isinumite ni BP sa Commission on Audit, nakita nila itong mga team grocery na ito na tinawag nila. Talaga naman una nang nakalkal ng House Prosecution Team
ang mga pangalang chicherya, cellphone, prutas sa dodonggang at Team Amoy Asim sa Confi Funds ng OBP. Nabanggit ko na po, natalakay na natin ito nung nakaraan na itong mga pangalan na ito, normal palang kalakaran kapag ikay nandyan po sa intelligence community. Di ho ba itong si BP Sara naging vice co-chair ng NTF-ELCAC Intelligence Community. So kapag co-chair ka ng NTF-ELCAC, ito po yung mga lumalaban, dyan po naman sa mga teroristang NPA, siguradong merong pagbabanta, hindi maiwasang may pagbabanta sa iyong buhay. So meron kang gagawing counterintelligence dyan para mamanmanan mo rin sila. Hindi naman yung sarili mo ang gagamitin mo na mag-counter spy dun sa mga taong kalaban mo. Gagamit ka rin ng mga tao, mga kaibigan. So sabi po ng naging dating National Security Advisor ng ating pamahalaan, normal yung paggamit ko ng alias kapag nandiyan ka sa intelligence community. Siyempre, bibigyan mo ng pera yung mga tao. At normal din daw yung pagbibigay ng cash, hindi yung pagbibigay ng cheque. At kapag ka nagpa-withdraw nga daw itong dating National Security Advisor dyan sa Land Bank, talagang bulto-bulto yung 200 million na cash. Dahil kapag ka ibinigay mo ito sa mga ahente, mga kaibigan, hindi naman po pwedeng cheque yung ibigay mo. Dahil kung saan mo sila ipadala, pagtrabahuhin mo sila, maibibili ba nila sa tindahan ang cheque? Kung may gusto silang bilhin sa grocery, may bibili mo ba yung cheque? Extra sakit ng ulo lang yan. Kung kasang ibigay mo sa kanya, kasang ibigay mo sa kanila, di mas mainam. Di ho ba? At hindi rin daw kailangan yung mga resibong ganyan. Paano mo naman pareresibuhan? Masyadong masalimuot ho yun, mga kaibigan. Yun ang ginagawang issue nung prosecution panel, particular itong dalawang to na pugak ng pugak, putak ng putak, kahol ng kahol na mga attack dogs ng administrasyon dyan sa Kongreso. Tumigil nga ho kayo dahil mawawalan din ng silbi itong mga sinasabi ninyo, lagi nyong ipinapapreskon na bagong pangalan na nakikita ninyo na nakinabang at kumubra ng pera sa intelligence fund ng Office of the Vice President. Hintayin nyo na lamang, nandun ang laban Diyan sa trial, diyan sa Senado, impeachment trial sa Senado. Bakit ba kayo atat na atat? Bakit hindi kayo maghintay? Nasa inyo ang burden of proof ngayon. Ilatag nyo yung inyong mga ebidensya diyan sa impeachment trial. Huwag nyong ipatawag ng press con. Doon nyo ilatag kung talagang magaling kayo. Dahil yung inyong inaakusahan, hindi, binabaliwala lang naman kayo Binabaliwala kayo sa kanya. Baliwala kayo sa kanya sa totoo lang. Tapos kayo, pugak kayo ng pugak, preskon ng preskon. May bago kaming natuklasan, nakinabang kumubra ng pera. Darating ang araw, baka yung opisina ninyo, ang paimbestigahan, wala kayong maipakitang ebidensya. Para naman kayong napakalinis ninyo. Napakalinis ninyo, karamihan nga sa mga kongresista ang nakinabang dyan sa sinasabi nilang pagbibigay ng ayuda, ginagamit. Pinamimigay sa taong bayan na hindi naman dapat. Di ho ba? Mag-ingat-ingat dahil pag kinalkal din, pagdating ng araw, kinalkal din ang inyong tanggapan, makikita ang baho ninyo. Ito lang, tandaan natin na hindi lahat ng oras, hindi lahat ng panahon ay nasa itaas kayo. Parang gulong lang yan. Ang buhay is parang gulong. Minsan nasa ibabaw ka, minsan nasa ilalim ka. Kaya sana po huwag masyado. Huwag masyadong politikahin ang issue. Kapag kayo ay makapag-antay, hintayin ang impeachment trial at doon nyo ilatag ang inyong mga ebidensya. Dahil sa ngayon, baliwala kayo kay BP Sara, hindi kayo pinapansin. Wala kayo. Ganun lang. Kakatawa kayo, Mga kaibigan, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa atin pong Kape at Balita sa YouTube channel ng Radyo Pilipino UK, isang
subscription lamang po, masaya na tayo. Isang magandang oras po sa inyo. Bye for now, folks.